Kumusta mga kasaliksik? Isang malinaw na hakbang ng pagpapatatag ng alyansa at pagpapamalas ng determinasyon ang isinagawa ng Australia kamakailan. Matapos nitong ipadala ang guided missile destroyer na HMAS Sydney sa pinagtatalunang bahagi ng South China Sea. Ang deployment na ito na bahagi ng Regional Presence Deployment 25-2 ay sinimulan noong ika-3 ng Abril taong 2025 at inaasahang tatagal ng 3 buwan sa Indo-Pacific region. Hindi ito bahagi ng anumang joint patrol kasama ang Estados Unidos, ngunit sinadya upang magsilbing demonstrasyon ng lakas at pagkakaisa sa hanay ng mga kaalyado ng Amerika. Ang HMAS Sydney, isa sa 3 Hobart-class air warfare destroyers ng Royal Australian Navy, ay hindi basta-basta naglayag sa naturang rehiyon. Kaakibat ng kanilang misyon ang pagsali sa Exercise Bersama Shield 2025 na ginanap sa paligid ng Malaysia mula ika-7 hanggang ika-22 ng Abril. Matapos ang nasabing ehersisyo, agad na lumipat ang barko sa South China Sea upang magsagawa ng serye ng training events kasama ang Royal New Zealand Air Force at ang US Navy. Sa Abril 24, nakipagsanay ito sa isang P-8A Maritime Patrol Aircraft ng New Zealand at kinabukasan, Abril 25, nakilahok naman ito sa isang joint sail kasama ang USS Omaha, isang littoral combat ship ng Estados Unidos. Ang mga pagsasanay na ito ay hindi lamang militar na ehersisyo kundi may malalim na diplomatikong kahulugan. Sa pamamagitan ng paglalayag sa pinagtatalunang mga rehiyon, gaya ng South China Sea, ipinahihiwatig ng mga kaalyado ng Amerika ang isang matibay na paninindigan. Ang kalayaan sa paglalayag ay hindi maaaring isantabi. Sa kabila ng patuloy na militarisasyon ng China sa nasabing rehiyon, naninindigan ng Australia at iba pang bansa sa ideyang ang internasyonal na karagatan ay hindi pag-aari ng iisang bansa lamang. Hindi naman nag-atubili ang Beijing sa pagbibigay ng matinding tugon. Tinawag ng Chinese government ang hakbang ng Australia bilang isang mapang-udyok na kilos at nagbanta ng matitinding kahihinatnan. Ayon sa mga ulat, minonitor ng malapitan ng mga Chinese warships ang paglalayag ng HMAS Sydney. Kasabay nito, pinaigting ng Chinese nationalist state media ang tensyon sa pamamagitan ng pagbansag sa naturang paglalayag bilang isang malinaw na paglabag sa soberanya ng China. Ang mga pahayag na ito ay sumasalamin sa mas malawak na estratehiya ng Beijing, ang pagtatanggol sa tinatawag nitong historical maritime claims sa kabila ng mga international rulings na kumukontra rito. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ng ganitong uri ng operasyon ang Australia sa South China Sea. May mahabang kasaysayan na ang bansa sa pag-ooperate sa naturang rehiyon batay sa kanilang opisyal na pahayag. Sa katunayan, matagal nang kinikilala ng Australia ang kahalagahan ng South China Sea, hindi lamang sa aspeto ng seguridad, kundi bilang mahalagang ruta ng kalakalan sa rehiyon. Ang kasalukuyang hakbang ng HMAS Sydney ay bahagi ng isang pattern ng mas malawak na kooperasyon sa pagitan ng US at ng mga kaalyado nito sa Indo-Pacific, kabilang ang Japan, United Kingdom at New Zealand. Sa kabila ng diplomatic tension na dulot ng hakbang ng Australia, mas pinili ng bansa ang ipagpatuloy ang mga ganitong operasyon bilang bahagi ng pagpapalapas ng regional presence. Ayon sa Department of Defense ng Australia, layunin ng deployment na ito na palakasin ang interoperability at pagtutulungan ng mga puwersang pandagat sa rehiyon. Hindi ito isang unilateral move, kundi isang kolektibong hakbang upang tiyakin ang isang malaya at bukas sa Indo-Pacific. Kaugnay nito, lumalalim ang ugnayan ng Australia sa mga bansang tumututol sa ekspansyon ng China sa karagatan. Kamakailan lang ay sumali rin ang HMAS Sydney sa isang multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea kasama ang United States at Pilipinas. Sa naturang operasyon, ginamit ang mga air at maritime assets ng 3 bansa
upang ipakita ang pagkakaisa at suporta sa rules-based international order. Isang malakas na mensahe ito sa China at sa iba pang aktor sa rehiyon na handang lumaban ang mga bansang ito para sa kapayapaan, kalayaan sa paglalayag, at respeto sa internasyonal na batas. Habang lumalawak ang saklaw ng mga ganitong misyon, nagiging malinaw na hindi na lamang usapin ng regional presence ang mga hakbang na ito. Sa halip, nagiging bahagi na ito ng mas malawak na estratehikong pagkilos upang labanan ang unti-unting pag-angkin ng China sa mga pinagtatalunang teritoryo. Sa puntong ito, ang bawat kilos ng mga kaalyado ng US ay may dalang bigat at mensahe na hindi sila mananahimik habang binabago ng Beijing ang status quo sa rehiyon. Ang deployment ng HMAS Sydney ay nagpapakita na patuloy ang komitment ng Australia na protektahan hindi lamang ang sariling interes, kundi ang malawakang seguridad at kalayaan ng Indo-Pacific. Habang tumitindi ang presensya ng China sa karagatan, lalo namang umiigting ang kolektibong pagkilos ng mga bansang naninindigan sa prinsipyo ng malayang paglalayag. Hindi na ito simpleng operasyong militar. Isa itong tugon sa malalim na geostrategic na hamon na kinakaharap ng buong rehiyon. At sa bawat paglayag ng mga barko tulad ng HMAS Sydney, lalong lumilinaw na hindi na maaaring balewalain ang boses ng mga bansang ayaw magpatikta sa unilateral na ambisyon. Sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa South China Sea, maraming insidente kamakailan ang nagbigay diin sa delikadong kalagayan ng rehiyon. Mula kalagitnaan ng Pebrero hanggang unang bahagi ng Marso, isang Chinese Naval Task Group na binubuo ng isang destroyer, isang frigate at isang replenishment ship ang naglayag sa paligid ng Australia. Bagaman hindi pumasok sa loob ng territorial waters ng Australia na umaabot sa 12 nautical miles o 13.8 milyang layo mula sa baybayin, malinaw ang mensaheng gustong iparating ng China. Handa itong ipakita ang kapangyarihan nito sa Indo-Pacific. Ang clockwise na direksyon ng kanilang paglalayag ay hindi lamang simpleng maneuver, kundi isang simbolikong pahiwatig ng kanilang presensya sa rehiyon. Hindi natatapos sa dagat ang mga tensyon. Noong 11 ng Pebrero, isang Australian Maritime Patrol aircraft ang nakaranas ng tinatawag ng kanilang militar na unsafe at unprofessional na interaction mula sa Chinese fighter jets sa himpapawid ng South China Sea. Ayon sa Beijing, lehitimo umano ang intercept na iyon at inakusahan pa ang Australia na lumabag sa kanilang airspace. Sa kabila ng mga diplomatikong protesta, nanindigan ang China na may karapatan itong protektahan ang sinasabi nitong sovereign airspace. Ang ganitong klase ng interaksyon ay nagdudulot ng matinding pangamba sa mga eksperto sa seguridad dahil isang maling kalkulasyon lang o isang hindi inaasahang aksidente ay pwedeng magudyok ng mas malaking krisis sa pagitan ng dalawang nuclear-armed powers. Ang pagdami ng mga barko at eroplano sa pinagtatalunang mga lugar ay nagdaragdag sa posibilidad ng miscalculation. Sa bawat araw na lumilipas, tumataas ang tsansa na magkaroon ng banggaan, missile misfire, o iba pang hindi inaasahang insidente na pwedeng magbunsod ng chain reaction ng mga aksyon at tugon. Ang mga pinuno ng militar sa rehiyon ay kailangang gumamit ng matinding disiplina at komunikasyon upang maiwasan ang pagputok ng isang full-scale conflict mula sa isang simpleng misstep. Ang ganitong kalagayan ay lalong nagiging sensitibo dahil sa presensya ng iba pang mga issue, partikular ang usapin ng Taiwan. Ang Taiwan ay nananatiling sentro ng geopolitical flashpoint sa rehiyon. Sa mga nakaraang buwan, pinapalakas ng People's Liberation Army ng China ang kanilang incursions at amphibious training na malinaw na nakatutok sa Taiwan Strait. Ang mga warship ng mga kaalyado ng US na patuloy na nagpapatrolya malapit sa lugar ay nagsisilbing parehong deterrent at target. Sa isang banda, pinapataas nila ang cost ng anumang magiging military adventures ng Beijing. Ngunit sa kabilang banda, sa bawat barkong pandigma na nadaragdag sa rehiyon,
tumataas din ang posibilidad ng direktang pagbangga ng mga puwersa. Ang kontrol sa mga dagat na ito ay hindi lamang usapin ng soberanya. Nakataya rito ang mas malalawak na interes tulad ng kontrol sa global trade routes, mga undersea cable, at access sa trilyong dolyar na halaga ng kalakal. Ang South China Sea, na dinadaanan ng humigit kumulang 30% ng pandaigdigang shipping trade, ay isang economic lifeline hindi lamang para sa mga bansa sa paligid nito kundi para sa buong mundo. Kaya't ang depensa ng mga kaalyado ng US sa mga prinsipyong tulad ng freedom of navigation ay hindi lamang abstract ideals. Ito ay aktwal na pagtatanggol sa mga pundasyon ng pandaigdigang ekonomiya. Ang pangamba sa miscalculation ay lalong nagiging matindi kapag isinaalang-alang na parehong nuclear-armed powers ang China at United States. Isang maliit na insidente sa dagat, isang barkong bumangga, isang missile na aksidenteng na-trigger o isang miscommunication sa radar ay maaaring magbunsod ng mabilis na pagtaas ng tensyon. Sa kasaysayan, maraming malalaking digmaan ang nagsimula sa mga maliit na pangyayaring hindi inaasahan. Kaya't ngayon, bawat kilos, bawat hakbang, bawat pagpapadala ng barko o eroplano sa South China Sea ay sinusukat ng maingat. Ngunit kahit gaano pa kaingat, hindi maikakaila ang katotohanan na habang tumataas ang presensya ng mga militar sa rehiyon, lalong lumalawak ang posibilidad ng isang strategic accident. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling mahalaga ang papel ng mga diplomatikong kanal ng komunikasyon. Ang mga military-to-military hotline, confidence-building measures, at joint communication protocols ay naging pundasyon para maiwasan ang mga hindi inaasahang pagputok ng tensyon. Ngunit kahit gaano pa kaayos ang mga mekanismong ito, hindi pa rin ito ganap na inaalis ang panganib. Ang mga lider ng bansa, lalo na sa Washington, Beijing at Canberra, ay kailangang gumawa ng mga estratehikong desisyon na hindi lamang pansamantala, kundi magtatakda ng long-term stability sa rehiyon. Habang ang mga mata ng mundo ay nakatutok sa South China Sea, ang bawat bagong development ay nagdadala ng dagdag na layer ng complexity. Ang mga kaalyado ng US ay hindi lamang basta nagpapakita ng lakas. Sila ay nagpapadala ng malinaw na mensahe na handa silang ipaglaban ang mga prinsipyong pinaniniwalaan nila, gaano man kataas ang magiging kapalit nito. Ngunit sa parehong panahon, ang bawat deployment, bawat naval exercise at bawat diplomatic protest ay maaaring magdulot ng unintended escalation. Sa ganitong klima, ang pangamba sa miscalculation ay hindi lamang theoretical. Ito ay isang konkretong panganib na kailangang bantayang mabuti. Abang lumalalim ang tensyon sa South China Sea, malinaw na hindi lang dalawang bansa ang kasangkot sa naratibo ng alitan. Sa patuloy na agresibong kilos ng Beijing sa mga pinagtatalunang karagatan, dumarami ang mga bansa sa kanlurang bahagi ng Pasipiko at sa buong mundo na nagpapahayag ng pangamba. Kung ipagpapatuloy ng China ang ganitong assertive posture, hindi malayong makita natin sa mga susunod na buwan at taon na magiging isa sa mga pinakamilitarisadong rehiyon sa buong mundo ang paligid ng kanilang maritime boundaries. Ang presensya ng mga kaalyado ng Estados Unidos, gaya ng Australia, Japan at United Kingdom, ay patuloy na lumalawak, nagpapalakas ng naval cooperation, at nag-aambag sa isang de facto multinational counterweight sa lumalawak na impluensya ng China. Sa bawat barko at eroplano na idinideploy ng mga bansang ito, lumalakas ang pressure sa Beijing. Magpapatuloy ba sila sa paghihigpit ng kontrol o haharapin ang realidad ng isang mas malawak na koalisyon ng mga bansa na handang magtanggol ng freedom of navigation at ng rules-based international order? Ang mga desisyong gagawin ng China sa mga susunod na hakbang ay magtatakda ng tono ng rehiyon, kung ito ba ay patungo sa isang mahabang panahon ng tensyon o may posibilidad ng pagbubukas para sa diplomasya at kooperasyon. Isang halimbawa ng kolektibong pagkilos ang Multilateral Maritime Cooperative Activity na isinagawa sa West Philippine Sea. Ang pagtutulungan ng Estados Unidos, Australia at Pilipinas
ay hindi lamang simbolikong pagpapakita ng lakas, kundi isang aktwal na operasyon na nagpakita ng kakayahan ng tatlong bansa na magsagawa ng joint operations gamit ang kanilang air at maritime assets. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang engagement na ito ay isang matibay na patunay ng commitment ng mga bansang ito sa regional security, interoperability at kooperasyon para mapanatili ang kaayusan batay sa internasyonal na batas. Para sa Pilipinas, na patuloy na humaharap sa mga insidente ng harassment mula sa Chinese Coast Guard at militia, napakahalaga ng ganitong uri ng internasyonal na suporta upang protektahan ang kanilang exclusive economic zone. Ngunit nananatiling bukas ang tanong, dapat bang magpatuloy ang mga kaalyado ng Estados Unidos sa kanilang mga patrol at presensya sa rehiyon sa kabila ng mga babala at banta mula sa Beijing? Ang sagot dito ay hindi simpleng oo o hindi. Para sa maraming bansa, ang pagpapakita ng presensya ay isang mahalagang depensa hindi lamang laban sa aktwal na agresyon, kundi laban sa ideya na maaaring magdikta ang isang bansa sa international commons. Gayunpaman, alam ng lahat ng mga aktor na may kasamang panganib ang bawat deployment at ang bawat deployment ay may kasamang kalkulasyon kung gaano kalaking risk ang handang tanggapin para sa mas malaking layunin ng pagpapanatili ng internasyonal na kaayusan. Mahalaga ring tandaan na ang South China Sea ay hindi lamang lugar ng militarisasyon. Isa rin itong sentro ng global commerce. Humigit kumulang 30% ng pandaigdigang shipping trade ang dumadaan dito at ang ilalim ng dagat ay tahanan ng mga undersea cables na mahalaga para sa global communications. Bukod pa rito, tinatayang trilyong dolyar ang halaga ng natural resources na maaaring ma-access sa rehiyon, kabilang ang langis at gas. Ang bawat bansa na lumalahok sa mga patrol at operasyon ay hindi lamang nagtatanggol ng prinsipyo, kundi ng aktwal na economic lifelines na mahalaga sa kanilang pambansang interes. Habang pinapanood ng buong mundo ang mga kaganapan sa South China Sea, malinaw na bawat kilos ay may domino effect. Ang isang warship na naglalayag sa pinagtatalo ng tubig ay hindi lamang basta barko. Isa itong signal, isang diplomatikong mensahe na nagpapakita kung anong panig ang pinapanigan at kung anong prinsipyo ang handang ipaglaban. Sa bawat hakbang na ito, isang hakbang din ang nalalapit sa posibilidad ng dalawang bagay: conflict o cooperation. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok, at ang bawat banggit sa mga pahayag ng mga lider ay sinusuri hindi lamang ng mga diplomat, kundi pati na rin ng mga eksperto sa seguridad at ekonomiya. Sa kabuuan, habang patuloy ang mga tanong kung ano ang magiging papel ng international coalitions sa pagpapanatili ng maritime freedom, nagiging malinaw na ang mga kasalukuyang kilos ay naghuhulma ng bagong geopolitical landscape sa Asia-Pacific. Ang tanong ngayon, makikinig ba ang China sa lumalakas na international na pressure o lalo pa nitong titibayin ang pagkilos na lalong magpapataas ng tensyon? Sa mga darating na buwan, bawat kilos sa South China Sea ay magsisilbing barometro kung saan patungo ang hinaharap ng rehiyon at maaaring buong mundo ang maapektuhan sa magiging resulta.